Hallelujah. Muli, Ama, patuloy po ako nagpapasalamat, nagpupuri, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong mga salita, Panginoon, na nagpatuloy na nagbabago sa bawat isa sa amin patungo sa kabanalan na inihahanda mo para sa bawat isa. Patuloy niyo po kaming pagkalooban, Panginoon, ng bukas na tenga, na marunong makinig, Panginoon, at may your word, Panginoon, and voice, Father God, ay magmanifest sa aming mga buhay, na patuloy ka naming siya sa atin, patuloy ka naming hanapin, Panginoon, na ang tinig mo, Panginoon, ay hindi lang mag-entertain sa bawat isa sa amin, Ama. Bagkos, ma-encounter ka namin, O God, sa aming mga buhay, na hindi lang ito magbibigay sa amin ng curiosity, Father God, in the mighty name of Jesus. Bagkos, magkaroon kami, Panginoon, ng cultivate na intimacy, Ama, patungo sa hindi lang sa excitement, bagkos patungo, Panginoon, sa transformation na ibinibigay mo at nilalaan mo sa bawat isa sa amin. Lord, help us to remember, Ama, na ang lahat ng mga kaaway namin, Panginoon, hallelujah, ay, Lord, napagtagumpayan na namin. Patuloy mo kaming i-sanctify, i-purify, Father God, hallelujah, at i-create mo kami, Panginoon ko, ng, ng environment, Ama, ng templo, o Diyos, ng surrounding, Panginoon, na punong-puno kami ng glory mo, ng intimacy na mula sa iyo, ng liwanag mo, Father God, ng asin mo, O Diyos, hallelujah, na hindi kami ma-deceive ng anumang bagay o maka-experience kami, Panginoon ko, ng mga bagay na hindi nagmumula sa iyo, O Diyos, hallelujah. Bagkos, Panginoon, sa panahon na nakakaranas kami, matandaan namin, Panginoon ko, at magkaroon kami ng maturity, magkaroon kami ng submission, magkaroon kami ng spiritual encounter, Father God, hallelujah, at understanding na nagsisik sa spiritual encounter, O God, na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Huwag kaming magkaroon ng rebellion, bagkus magkaroon kami ng hunger, Ama, sa iyong mga salita. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na tinuturuan mo kaming maging obedient, binibigyan mo kami ng humility, Panginoon, at pinagkakalubuan mo kami ng vision, Father God, na magkaroon kami ng transformation, Ama, na hindi mo lang kami ini-impress, bagkos, Lord, makita sa amin, maranasan namin, at maging witness kami na hindi lang, Panginoon ko, sa sarili naming buhay, kundi maging benepisyo ito sa mga buhay namin, sa mga mahal namin sa buhay, kung paano mo kaming sineshape for who you are, at hindi kung sino kami. Kaya maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba, sa pangalan ni Jesus, naming Diyos na buhay. Amen and amen. Salamat, Holy Spirit. Salamat, God the Father. And salamat, Panginoong Jesus. Ayan, salamat po. At ngayong gabi, katulad po ng sabi ko sa inyo, hallelujah, pag-aaralan natin yung ating are we a house or a temple? Hey. Okay, purihin ang Panginoon. Amen. So, naniniwala po ako na marami po sa atin sa mga pinag-aralan natin. Amen. Yung powerful na vision, amen, na pinagkakalob sa atin ng Panginoon, yung mga buhay natin na naging witness tayo, yung mga bagay na dineclare natin sa ating mga buhay, di ba po, by the grace of God na binibigay ng Panginoon, and how we build, na paano tayo binibuild ng Panginoon as a God's temple on this earth. Amen. Binigyan tayo ng Panginoon ng every one of us, binigyan tayo ng grace ng Lord, kaya kayo nandito, kaya ako nandito. Lahat po tayo, no, pinagkakalooban ng Panginoon ng grasya to build God temple. Amen. Dito sa mundong ito. At ang iba sa atin, we are anointed. Amen. Para sa mga heavenly assignment o yung God assignment na binigay sa atin. Amen. Hindi ko sinasabi na yung iba is hindi anointed, okay?
Huwag niyong isipin na hindi kayo pinagpala ng Diyos. So anointing, sabi ko nga, hindi po yun basta binubusan tayo ng langis. Ang anointed po na isang tao ay meron siyang malaking papel. Amen? Na gagampanan bilang isang mananampalataya, hindi biro yung kanyang mga pagdadaanan kasi hinahanda ka ng Panginoon para sa malaking assignment. Kung paanong, tingnan niyo po si Tatay Abraham, inanoint siya ni Lord para maging tatay ng buong nation at buong mundo, ng mas marami pa mga anak, 'di ba? Sa buhangin, sabing ganon, sa bituin, sa langit, sabi niya magiging ama ka, sabing ganon. Kaya anointed siya sa part na yon. Kaya hindi naging madali para kay Tatay Abraham na marami siyang pagdaanan, and even to the point na nung nakikita ng Lord na mahalaga sa kanya yung kanyang anak, 'di ba? Doon siya tinry ng Lord, 'di ba? Doon siya doon siya sinubukan ng Panginoon. Doon siya alam niyo totoo po 'yun eh. Kaya nga tingnan niyo si Job. Si Job din po he is anointed sa special assignment. Pag sinabing anointed, meron kang assignment na gagawin po, na malaking assignment. Amen? So si Tatay Job, may malaki siyang assignment, kaya anong nangyari sa kanyang buhay? Sa loob ng 24 hours. Amen? Ano yung naganap po kay Tatay Job, 'di ba? Sa loob ng 24 hours, namatay ang kanyang buong angkan, lahat ng kanyang anak. Amen? Hallelujah. Nakita niyo po 'yon? Sabi nga niya doon sa salita, sa talata, kung may nagbabasa po sa Job, lahat ng kinatatakutan ko, siyang naganap sa akin. Kasi alam niyo nakikita ng Lord kung ano yung bagay na kinatatakutan natin. At God is a jealous God. He's a jealous God. Kapag mayroong mas higit sa atin, higit sa Panginoon, amen? Mahirapan kasi tayong gamitin ng Diyos. Kaya lahat ng bagay na nakikita ng Panginoon na doon tayo madadapa, 'di ba? Yun din yung bagay na gagamitin. Tingnan nyo, hindi lang ng Panginoon, kundi yun din yung gagamitin ng kaaway sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya nga, napaka-clear po, ng even si David. Si Ana? Jesus. Come here. Come here. Here's your sword. Do not touch those. See? Put your... Amen. Even si Tatay David po, God's anoint him. Si Saul din, kahit hindi siya yung perfect king, 'di ba? Yung hindi talaga king na talagang pinili na dapat nakatakdang panahon at oras ng Diyos, inanoint siya sa special assignment din para maghari sa buong Israel. Si Tatay David din po, inanoint siya, 'di ba? At marami siya. Alam niyo, pag binasa niyo yung kwento ni Tatay David, hindi naman siya naging isang matagumpay na hari lang basta-basta eh. Marami siyang pinagdaanan, 'di ba? Problema after problema after problema. Biruin niyo, mas siguro mas payapa pa yung kanyang buhay nung nandun siya sa nag-aalaga ng tupa, 'di ba? Kasi ang iniintindi lang niya tupa. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, unang-unang pagsubok, 'di ba? Sa harap ni Goliath. Biruin niyo, higante agad yung kinaharap niya. Pagkatapos ng higante, hari naman. Grabe, 'di ba? Tapos pagkatapos ng hari, 'di ba? Nakipaglaban siya sa mga kaaway ng Israel. Amen? Doon siya tinrating ng Lord. Amen? Ang dami pong nangyari sa kanya. Tapos pagkatapos nun, tinatarget siya ng hari, kung saan-saan siya sinusundan hanggang ang daming nadamay. Ang daming nagbuwis ng buhay, even yung mga alagad ng Panginoon na mga nagsiserve na mga pari or mga priests before. 'Di ba? Nadamay ang kanilang mga buhay dahil sa anointed one na si Tatay David. Amen? Kaya ang dami po even sa pagpapakasal, 'di ba? Ang dami naging problema. Pumunta siya nagtago siya sa kagubatan, 'di ba? Sinusundan pa rin siya. Amen, hanggang tinulungan siya ng anak ni Saul. Ang dami, problema after problema po talaga ang nangyari sa kanya bago siya maupo bilang king. Ikaw, ako, amen? Kaya huwag ka magtataka if you are anointed,
at meron kang assignment na malaki, you will find yourself, i-instruct talaga tayo ng Panginoon ng napakamalinaw na instruction po sa bawat isa sa atin. Amen? Katulad nila Tatay Abraham, amen, na in-instruct po sa destiny. Amen? Even sila Tatay Moises, in-instruct sila. Amen. Kaya napakahalaga po na sinasabi ng Lord sa bawat isa sa atin na kailangan tayo mapuspos, kailangan tayo makasunod sa kalooban ng Panginoon, kailangan pagharian tayo ng Holy Spirit. Kasi kung hindi po natin kundi mangyayari yun sa atin, mahihirapan tayo sa divine instruction ng Diyos. Amen. Kaya kailangan matagpuan yung ating mga building, 'di ba? Na tayo po ay nabibuilt sa kalooban ng Panginoon at hindi sa sarili nating kalooban, sa resources na mula sa Diyos at hindi sa resources lang na meron tayo. Kasi walang ibang makapag-sanctify sa atin, walang ibang makapag-purify sa atin, walang ibang makapag-i-instruct sa atin, walang ibang makapag-declare, 'di ba, ng magandang word sa atin kundi ang word of God. Amen. At ang pananalangin natin is necessary. Amen, na dapat mag-manifest sa buhay natin para maranasan natin yung mga miraculous manifestation ng Panginoon. Amen? Kaya tayo po, after natin na pag-aralan, mga mahal ko, mga kapatid, mga magulang, yung ating, 'di ba, soles of your feet, 'di ba? Yung mga territory na pwedeng gamitin ng ating mga paa, yung sacred, yung ating feet, 'di ba? Yung ating mga paa na ginagamit ng Panginoon na maging sacred gateway natin or instrument para sa divine position, 'di ba? At possession. Amen? Yung immovable na establishment na binibigay ng Lord sa atin, yung spiritual victory na nakahanda para sa atin, yung powerful proclamation ng Panginoon sa atin na ma-recognize natin ang ating authority. Amen, na in-invest ng finished work ng ating Panginoon, na kiniklaim ng heaven, na binibigay sa atin, na kailangan natin i-claim yun from heaven, from the Lord, yung territories, na mag-remain ito at manatili itong immovable because of God's purpose sa iyo at sa akin. At kailangan natin tong madala. Yung mensahe na to, yung mensahe ng kapayapaan at salvation, tayo ang nagdadala nun sa mundo, mga kapatid. Kaya nga yung consecrated na paa o yung malinis, 'di ba? Yung pure, yung alam niyo yun, yung pag sinabi pong consecrated, ito yung ito yung tingnan natin sa Tagalog. Divine po ang tawag dito, yung kinonsecrate ka. Consecrated is parang benditado o sabi sa o dineclare kang sacred, o 'di ba? Yun sabi ko sa inyo, sacred. Ano pa ba sa yung Tagalog ng ito yung parang dineklara tayo, nire-represent natin yung body and blood of Christ. Amen? Yun yung sagrado, yun. Sagrado, 'di ba, sa Tagalog? Amen? Banal, 'di ba? Ni-receive natin 'yon na tayo yung maging host. Tayo yung maging representation o representative ng Lord dito sa mundong ito. Tayo 'yon, mga kapatid. Kaya God consecrated our footstep. Ini-instruct niya tayo sa mga lakad, 'di ba, na binibuilt niya ayon sa kanyang will at way. Every step na tinetake natin dapat nasa holiness, wala sa kasinungalingan. Nasa divine promises ng kingdom para magkaroon tayo ng advancement at spiritual dominion. 'Di ba? Yun yung gustong pagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, amen, pagkatapos ito, we will answer ourselves kung tayo ba ay house or a temple. Are you a house or a temple? Amen? So, kapag gine-gain natin yung revelation ng Panginoon at nalalaman natin to regarding sa significance, 'di ba, ng divine instrument, or we are part ng body na natatagpuan ng Panginoon, we are the body of Christ, 'di ba? Dapat malinaw 'yon sa ating pag-iisip na masettle tayo. 'Di ba? Yung pag-iisip natin, yung mentality natin that we are the body of Christ. Amen? Pero particularly, ang katotohanan, 'di ba po, na isineshare ko sa inyo is malaman natin that
na mai-imparted ko sa inyo, 'di ba? Na maihayag ko sa inyo directly yung God's leading na sinasabi sa akin ng Panginoon na ang buhay natin, 'di ba, is by the Lord Jesus Himself. Hindi to by Sis Beverly, by Nanay Andrea, by Pastor, no. It's all by the Lord itself. Na makita natin yung sarili natin, 'di ba, sa buhay po na kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Hinanda ng Panginoon sa atin. Kaya kaya po, katulad ng sinasabi ko sa inyo nga, kagabi nagbubulay po ako, and sabi ko, Lord, help me. Kasi kung hindi mo ko tutulungan, kung hindi mo ko tuturuan, 'di ba? Wala akong ipapahayag. Kung hindi mo ko bibigyan, wala akong ipe-present. Amen? So by the help of the Holy Spirit, patuloy tayong dine-develop. Amen? At tayo ay para tayong ini-envelope o binabalot niya sa isang kwarto, 'di ba? At mararamdaman natin doon immediately, mare-recognize natin, ang Lord is about to communicate with us, 'di ba? Ng divine instruction. Amen? Kaya kailangan manatili tayo na ano tayo, alam niyo yun, undress, nakahubad sa harap ng Panginoong Diyos. Kasi hayaan natin na siya ang magbalot sa atin. Hayaan natin na siya ang magdamit sa atin. Hayaan natin na siya ang magtuwid sa atin, magturo sa atin. Amen? Wag nating anuhin yung pangunahan ang Panginoon. So, kasi yun po dapat ang nakikita sa atin eh. We are dressed, kaya nga ikaw at ako, 'di ba? Dinadamitan tayo. Pati pangalan natin, ang gusto ni Lord, siya na ang makilala sa atin. Siya ang ma-display natin sa mundong ito. Kaya ang Panginoon patuloy na mangungusap sa bawat isa sa atin at kaya niya ring gamitin kahit yung mga anghel niya para sa malinaw na mensahe. Amen? So, ang Panginoon patuloy maglilid sa atin ng gusto niyang sabihin. Amen? Even sa pinaka-crucial na revelation ng Panginoong Diyos na ngayon lang natin maririnig. So, dito, no, nililid ako ng Lord sa salitang may dalawang klase ng believers. Doon niya sinisimulan yung kanyang kapahayagan, no? And ipinaliwanag ito, pinapaunawa ito sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Panginoong Diyos. Hear me by the Spirit of God. Sabi niya dito, ang iba daw sa atin na mga mananampalataya, amen? Ito ay sa buong mundo, no po? They become temples, and yung iba, nananatili silang bahay. Nananatili silang mga bahay, mga houses. Amen? At dito, ine-elaborate ng Panginoon, syempre parang pag nililid ka ng Lord, marami ka ring mga tanong sa isip mo na dinidig mo yung paano mo to mapapahayag, paano mo to maipapaliwanag. So, lumalayo tayo sa elaboration na para mapalalim pa natin yung deeper na wisdom ng Panginoon. Sabi niya doon, maraming naniniwala na kapag ikaw ay from nalinis ka na, yung ikaw ay unclean things o nilinis ka na, magiging malinis ka o magiging useful ka sa harap ng Panginoon. Pero sinasabi dito na kapag purity at saka yung alam niyo yung hindi paggawa ng kasalanan. Yung mga yun is necessary, mahalaga yun, kailangan yun, 'di ba? Kailangan yun, pero hindi ito sapat. Kumbaga this is insufficient. Hindi siya sapat na maging dahilan lang na malinis na ako, 'di ba? I'm pure. Tapos hindi ako nagkakasala. Hindi yun enough para sa harap ng Diyos. Kasi ang hinahanap po ng Panginoon sa atin yung true consecration o yung totoong nagsusurrender sa Kanya, yung complete na ibinibigay yung buong buhay sa Kanya, hindi lang yung nalinis ka. Alam niyo yun, hindi yung naligo ka lang, ito na ako Lord. Di ba? Hindi ganon. O, umiiwas na ako sa pakasalanan, ito na Panginoon, gamitin mo na ako. Hindi po sapat yun. Hindi yun sapat.
So, ang gusto ng Lord is consecration. Alam niyo yung parang kang nilibing, di ba? Katulad ng sinasabi ko kanina, yung sagrado ka, di ba? May kabanalan. Amen? Hindi ka lang basta nalinis. Yung consecration, ito yung ina-avoid mo, yung wrongdoing. Amen? Yung iniiwasan mo yung mga maling gawa, pero nagre-reign pa rin sa'yo yung puli. Alam niyo yun, yung purity ng Panginoon, hindi lang yung sinasabi mo na malinis na ako o iniiwasan mong kasalanan. Iba yung iniiwasan yung kasalanan sa nagre-reign sa'yo yung puli na character ni God. Amen? Iba yung sinusubukan mong gumawa ng mabuti sa nagre-resulta ka ng mabuting gawa. Magkaiba po yun. Amen? Kaya nga, hindi magandang salita yung iniiwasan ko, di ba? Iniiwasan ko, ina-avoid mo lang. Pero ibig sabihin, pwede ka pa rin pumunta doon at magpabalik-balik doon. Kasi kaya tayo tinatag na consecration, kaya tayo sinasabi ng Lord na mamatay ka araw-araw, di ba? And follow me. Patayin natin sarili natin at sumunod tayo sa Panginoong Diyos. Kasi kailangan ma-handle niya tayo na ang mag-reign sa atin is yung fully God character, fully God action, di ba? Even sa behavior natin, i-allow natin siya na mag-govern sa every area ng buhay natin. Amen? So dito, nire-remind tayo ng Panginoon, tinuturuan niya tayo ni Lord Jesus Christ na specifically, amen, even doon sa kanyang salita, amen, na about sa parable, di ba? Yung about sa demon, di ba po? Nung kinas out nila doon sa person. Amen? Makikita natin doon na doon sa dry place, amen, na kung saan nag-return din sa kanya o bumalik din yung 7 espiritu, di ba? Kahit na nilinis siya, tinanggal sa kanya yung spirit. Amen? Nagkaroon pa ulit ng pagbalik nang natagpuan siya ng 7 espiritu, 'di ba, na malinis. 'Di ba? Malinis po 'yun, ha. In order ulit yung mga espiritu na 'yon na magsama pa ng 7 para mag-re-enter o pumasok ulit at maging worse yung person na 'yon. So dito makikita natin na hindi pala sapat na malinis ka lang. Amen? So sama-sama po tayong magbasa, purihin ng Panginoon. Pwede niyo po ba akong tulungan na magbasa sa Matthew 12 ng malinaw po 43 hanggang 45. Matthew 12, 43 hanggang 45 po. Tagalog na lang po. Sabi po sa English, when the unclean spirit is gone out of the man, he walked through dry place, seeing rest and findeth none. Then he saying, I will return into my house from whence I came out. And when it comes, he findeth it empty, swept and garnished. Then go with he and taken with himself 7 other spirit more wicked than himself. And they enter in and dwell there. And the last state of the man is worse than the first. Even so shall it also unto this wicked generation. Pabasa nga po sa Tagalog. Amen po sis. Sabi po dito, 43 to 45 po, no? Sabi po dito, kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Amen po. Amen. So dito, dito meron kang critical question na mauunawaan. At habang binabaybay natin dito, kung ang isang bahay ay malinis na, paanong papasukin ulit ito ng demon na papasok ulit? 'Di ba?
So, dito makikita natin na napakalinaw po na pinoprovide sa atin yung malinaw na clarity ng mystery, ng explanation dito na ang isang malinis na bahay alone, di ba? Kung ikaw ay isang malinis na bahay o ang isang malinis na bahay by itself, hindi ibig sabihin, hindi na to pwedeng pasukin ng demonyo. Amen? O magkaroon siya ng entry point sa isang malinis na bahay. Dahil pinapaunawa sa atin dito na ang isang malinis na bahay itself, na sa sarili lang niya na malinis siya, does not guarantee na ang Diyos ay nag-i-indwell yung presensya niya sa isang malinis na bahay. Amen? So kahit na gaano kalinis ang isang church, hindi ibig sabihin nandun yung presence ng Lord. So ang isang house na nananatili, 'di ba, na inaangkin ng isang tao, ng ownership niya na siya ang nagko-control dito sa lugar na to, sa iyong sarili, ikaw ang nagko-control sa way mo, ikaw ang nagde-determine ng mga bagay na gagawin mo sa mga susunod at sa mga gagawin mo pa. Amen? 'Di ba? Sa mga outcome ng ginagawa mo, yung mga best effort na ginagawa natin, kahit na ang isang bahay o ang isang man o ang isang tao ay nakikita nating malinis. Amen? Hindi ito ibig sabihin meron siyang divine habitation. O, let's say, ano yung Tagalog ng divine? Okay. Pag sinabing divine, ito yung like God. Amen? Ito yung from God. Ito yung a godly life, parang ganon. Hindi ibig sabihin malinis ang isang bahay o ang isang tao, ibig sabihin divine na siya. O ginagawa niya yung kagustuhan ng Panginoon. Dahil, madalas daw po, hindi yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kahit pa manatili kang malinis. Parang yung mga tulad ng mga virgin, di ba? Yung 10 virgin, pure sila. Malinis sila. Amen? Sa harap ng Diyos. Pero dahil hindi sila naging prepare, amen? Hindi rin sila, pinagsarahan din sila ng pintuan. Amen? So dito, hindi dahil malinis ka, divine yung tirahan mo. Hindi dahil marinis yung bahay mo, inalikubukan mo, nilampaso mo, tinanggal-tanggal mo yung mga ng baseboard, mga dumi-dumi sa baseboard, hindi ibig sabihin, 'di ba? Divine ka na. Divine na yung godly na yung tirahan. O nandun na yung presensya ng Panginoon. Hindi porque nakikita natin yung mga churches natin, katulad ng mensahe natin last week kay Pastor Charles, 'di ba, nung last Friday. Kahit nakikita mong bonggacious yung kanilang hindi ibig sabihin divine 'yun. Amen. So dito makikita natin dahil ang ginagawa ng Panginoon sa atin, ang Panginoon kasi hindi po siya basta nagdudwell sa isang building, 'di ba? O sa isang tao na hindi ito nai-involve. Amen? Sa kanyang gawain. O hindi ito nai-involve sa lakas na galing sa kanya. 'Di ba? Kasi ang isang tao na ginagamit ng Panginoon, ang isang tao na anointed from God, amen? Ito yung pinili sa isang assignment o pinili ito at ang Diyos, ang isang taong pinili at tinawag, tayo po mga pinili at tinawag, ang kalooban ng Panginoon sa atin, siya ang magpupurify sa atin, siya ang magsasanctify sa atin, siya ang maglilinis sa atin, hindi sa sarili nating strength, kundi sa lakas at kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon at hindi po sa atin. Amen? Kaya kung ikaw yung klase ng tao na lahat ng problema mo is sinosolve mo sa sarili mong lakas, lahat ng problema mo, sinosolve mo sa sarili mong kaparaanan. Amen? Ikaw yung nagro-rule sa sarili mong bahay, sa sarili mong, wala ka pa rin. Gusto ipaunawa sa'yo ng Panginoon na hindi pwedeng ikaw mag-rule. Kung gusto mong gumante, kung gusto mong gumawa ng bagay na hakbangan mo, ng sarili mong desisyon at hindi nagmula sa Diyos, di ba?
makikita natin doon yung mga failure natin o yung mga kapaguran. Kasi bakit? Yung strength na galing sa ginagawa natin is hindi galing sa divine order ng Diyos. Yung mga bagay na hinahakbangan nating desisyon ay hindi galing sa sanctification ng Panginoon. So even tayo, 'di ba, ay malinis na tahanan, bahay, 'di ba, at hindi galing sa Panginoon yung mga divine instruction, divine order at divine leading ng Panginoon, guidance. Amen. Hindi ka pa rin masasabing divine habitation ng Diyos. Kasi lahat galing pa rin sa'yo eh. Nagdidesisyon ka ng sarili mo, gumagawa ka ng sariling lakas mo, 'di ba? Nagda-direct ka sa sarili mo na ito yung gagawin ko, ito ikaw ang nagdidesisyon lahat sa sarili mo. So ibig sabihin hindi ka pa namamantel ng Lord, hindi ka niya madamitan. Amen? Hindi ka niya masakop kasi lahat ng desisyon mo pa rin is ayon sa sarili mong pag-iisip at kaunawaan at hindi sa kaunawaan na nagmumula sa heaven order. Amen? Sa heavenly order. Nasa sarili mo pa rin kamay. Amen? Kaya hindi makapag-dwell ang Panginoon at hindi kanya ma-establish ayon sa kanyang pagkapili sa'yo at pagkatawag sa'yo, diba, that you are chosen by Him, diba, you are sanctified, you must supposed to be sanctified na mula sa Diyos, yung way niya, na ma-consecrate ka o malinis ka ng blood of lamb. Amen? Na maging malinis ka, hindi ayon sa sarili mong gawa na iniiwasan ko tong mga to, iniiwasan kong magalit, iniiwasan kong ganito, na sa sarili mo pa rin ikaw lakas. At nakadepende ka pa rin sa lakas mo. Hindi gusto ng Diyos na maging independent tayo sa sarili natin. Gusto ng Diyos na maubos tayo para maging dependent tayo sa Kanya. Kaya lahat ng pinagkukuhanan sometimes ng lakas natin dito sa mundong ito, tinatanggal ng Diyos. Mauunawaan mo lang, sabi ko nga po sa inyo, kapag only God left at only God ka lang, God lang ang nagsusupport, diba, sa lahat ng mga pangangailangan mo dahil hindi ka pwedeng magmalaki sa Kanya. Kaya tatanggalin ng Lord, tatanggalin niya lahat ng pinagkukunan mo ng lakas, tatanggalin niya yung pinagkukuhanan mo ng mga bagay na pinagmamalaki natin sa harapan niya. Amen? Dahil gusto niya, makita natin na you are nothing without me. Hindi dahil gusto niyang ipamukha yun sa atin. But because surrender life, na nagdudwell ang presence ng Lord, yun talaga yung disenyo niya. Amen? Ang disenyo ng isang tao, di ba, na pinapanahanan ng Panginoon, amen, ay nakakasunod at instructed niya, ng order niya, ng guidance niya, ng leading niya. Amen? Hindi lang basta tahanan. Amen? Kundi divine habitation ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Yung nilinis ng banal na dugo. Yung pagtiningnan ng tao, walang kapintasan. Kahit ano sinasabi ng mga tao sa inyo, hindi mo kailangan, di ba? Hindi mo kailangan depensahan yung sarili mo because you are cleansed. You are clean, di ba? Ikaw ay perfect. Na perfection na wala kang ipagmamalaki sa sarili mong gawa, kundi perfection na kinuha mo sa isang Diyos na nag-sanctify sa'yo, nag-consecrate sa'yo, di ba? Para maging malinis ka through the blood of the Lamb na hinain sa altar na walang expiration. Amen? So dito, pinapayag sa atin that the Lord Jesus, hindi niya tayo nire-refer sa body as a house. Amen? But rather, nire-refer niya tayo as a temple. Kasi His body, ang katawan ng Panginoon, was temple fully. Diba? Consecrated o dinedeklarang sacred to God the Father. Hindi para sa buong mundo po dinedeklarang malinis sa harapan ng Diyos Ama. Kasi wala naman tayong dapat patunayan sa mga tao sa mundo. Sa harap lang tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya dito po yung dwelling place ng fullness ng ating God the Father, ng God the Head, the God Son, yung fullness of Godhead natin, walang iba kundi ang Panginoong si Jesus, yung anak ng Diyos, yung bugtong na anak.
Amen? Na nag-represent para sa atin. Hallelujah. Ano pong sabi niya sa Colossians 2:9? Sabi niya, for in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. Pabasa po sa Tagalog. Colossians 2:9 po. Amen. Sabi po dito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Amen po. Amen. So wala po sa ibang tao ang dapat na nagti-cleanse sa atin. Kaya nga ang righteousness natin, kinukuha natin walang iba kundi sa Godhead na walang iba kundi kay Kristo. So sa madaling salita, katulad ng mga apostol na in-instruct at believers, para ma-recognize natin ang ating bodies o ang ating katawan, hindi ito nagiging bahagi ng bahay, kundi templo ng Diyos na sacred habitation. Amen? Nilinis, sacred, nilinis ng banal na dugo. Kaya nga sabi sa scripture, diniklara tayo. Amen? Dinideklara tayo na body, di ba po, na temple of God. Amen? So, dito, sabi dito sa John 4:4, greater is He that is in you, na nasa iyo. Amen? Greater, dakila siya, sabing ganun, na nasa iyo, than He that is in the world. Diba? Ang Panginoon is dakila. Dakila ang Diyos na nasa loob mo, higit sa mga bagay na nandito sa mundo. Sabi po sa John 4:4. So dito makikita natin yung katotohanan na He is far greater. Higit siya, above all siya sa lahat-lahat. Kaya yung sarili natin is masiset aside yun. Dahil siya ay above sa lahat. Amen? Hindi siya katulad natin. Kasi tayo nasa mundo, hindi siya katulad ng mga bagay sa mundong ito. He is above all. He is greater is He, sabi niyang ganon, in you. Diba? Kaya dito makikita natin yung salita ni Apostol Paul na napakalinaw na tinuturo sa atin yung principle nung sinabi niya sa 1 Corinthians 3:16. Ano pong sabi doon? 1 Corinthians 3:16, know ye not ye are the temple of God, and that is the Spirit of God dwelleth in you. Pabasa po sa Tagalog. Amen. Ang sabi po dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Amen po. Amen. So hindi ka tinawag na bahay. Hindi nyo ba alam na ikaw ay bahay ng Diyos? Hindi niya tinawag na gano'n. Hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? Dinescribe niya as a temple, hindi bahay. Amen? So lahat ng places na dinedesignate ng Panginoon kung saan siya nagduduel o nakikipag-isa, ay sisiguraduhin ng Diyos na fully consecrated at dinedicated yung sacrifice na yon kung paanong si Tatay Solomon ay kinonsecrate niya doon sa temple, di ba? Di ba? Kung paanong si Tatay Solomon, sabi niya doon sa 2 Chronicle 7:5. Pabasa nga po, 2 Chronicle 7:5, sa Tagalog na lang po. Amen. Sabi po dito, naghandog si Solomon ng 22,000 baka at 120,000 tupa. Sa ganitong paraan, itinalaga ng hari at ng sambahayan ang templo ng Diyos. Amen po. Ito po ba? Amen. O di ba? Sabi doon, si King Solomon po, nag-offer siya ng sacrifices. 20 and 2,000 oxen, di ba? Doon po sa 1,000 sheep na yon. Kaya si King Solomon, yung all people niya, dinedicate po doon sa templo ng Diyos, doon sa house of God. Sabi niya doon sa English. Dito po, lahat tayo, for us, lahat tayo, believers ng Jesus Christ Himself. Tayo po, tayo ay ultimate and perfect sacrifice. Sa Old Testament, yung kasalanan nila, nililinis po sa pamamagitan ng libo-libo. Diba? Ng 2,000 na oxen na to, ng 120,000 na sheep na to.
ng 120,000 na sheep na to ni King Solomon para maging malinis lang sila, para maging kalugod-lugod sila sa harapan ng Diyos. Pero tayo po, ngayon, sa New Testament, ultimate and perfect sacrifice yung meron tayo because of Jesus Christ Himself. Therefore, dahil doon, diba, yung sacrifice na tayo ngayon na i-involve dito sa pinamumuhay nating buhay, amen? Dapat ine-expect ng Lord yung surrendered natin sa Kanya na nagre-represent tayo, our bodies, as our living sacrifice. Amen? Kaya niya sabi sa Roman 12:1, ano po sabi sa Tagalog? Roman 12:1. Amen. Sabi po dito sa Roma 12:1, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen po. Amen. 'Di ba pinapaalay lang yung ating buhay. Wala tayong kailangan gawin. 'Di ba po? Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa buhay natin. Hindi natin kailangan i-prove yung sarili natin sa ibang tao na anak ako ng Diyos dahil ginagawa ko to. I-sacrifice lang yung buhay natin, 'di ba? Nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa Diyos for the sake of God. Kasi hindi naman tayo ang naglinis sa sarili natin. Hindi tayo ang paging banal sa sarili natin, kundi siya mismo. Siya yung reason ng service natin. Para maging holy tayo at katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Kaya nga kung tayo pa rin ang gumagawa ng effort, amen, we are not temple. Gusto mo pa rin manahanan sa house na ikaw pa rin ang nagpapalakad. Amen? So only then, kapag ang Holy God ay malaya na utilize tayo without restriction, wala kang parte ng buhay mo na hindi mo pinapagalaw sa Kanya, o wala kang parte ng ugali mo na hindi mo pinapakontrol sa Kanya, siya ang magre-release nito, siya ang gagabay nito, siya ang mag-o-order na siya ang magdadirect sa'yo. Even yung moment ng kahinaan mo, siya pa rin ang inaasahan mo. Yun yung surrendered life. Even yung kasalanan mo, siya ay naglilinis sa'yo. Sa ganung paraan, mararise ulit tayo. Kaya tayong i-lift up ng Panginoon at itaas ng Panginoon, hindi sa ating mga self-righteousness, but His own righteousness. Hindi sa pamamagitan ng mga tupang inalay para maging malinis tayo, but own itself, yung sarili niya alang-alang sa Kanya. Hindi na tayo magiging maruming basahan sa harapan kung tayo ay nakadepende sa katwiran ng Diyos, kung tayo ay nakadepende sa paglilinis ng Panginoon sa atin at pagbubuhos niya ng banal na dugo sa atin. Kaya nga ang pagkain ng banal na tinapay at pagkain ng communion is hindi basta biro, mga kapatid. Amen? Hindi na tayo maruming basahan ng tingin ng Diyos kung magdedepende tayo sa katwiran, di ba? Sa finished work ni Jesus Christ. Hindi na lang tayo basta malinis na bahay lang na kapag pumasok yung mga maruruming paa, pwedeng marumihan yung bahay mo. Pero kung ang naglilinis sa bahay mo ay isang banal at sagrado, divine, kahit palong pumasok yung malinis, yung marumi, malinis ka pa rin. Nakita niyo po yung difference? Isaiah 64:6 po. Amen. Sabi po dito, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Amen po. Amen. So nakita niyo dito, makakapag-back up lang tayo. Patay na kayo. Patay tayo sa mata ng Diyos. Lahat tayo. Nung wala tayong Hesukristo, kahit buhay ka pa, kahit humihinga ka, kahit malakas ka, patay ka sa mata ng Diyos. Pero dahil sa Christ na to, na tinanggap natin, sa Kristo na to, kapag sa Kanya tayo nag-rely, amen, makaka-get back tayo. Lantang mga dahon na kayo.
Diba? Na pag sinunog pag nilagay mo sa baga, mag-aapoy na lang tayo. Magpe-perish na lang tayo. Yun tayo sa mata ng Diyos. Maduming basahan. Ay, even yung mga mabubuti nating gawa, patay yun sa harapan ng Diyos. Pero nagkaroon lang yon ng contribution nung tayo ay nag-rely na sa righteousness ng ating King, ng ating Hari, na nagbayad ng highest price para sa redemption natin. Amen? So dito makikita natin yung crucial na napakalinaw na revelasyon ng Panginoon na nakakapag-share lang tayo o nakakapag-ambag lang tayo sa Lord commanded na naisulat at nagkaroon lang tayo ng entitlement dahil sa consecration ng isang highest prophet na to, ng isang bugtong na anak na to. Na yung message, di ba, na binibigay niya sa atin mula pa noon, sa foundation pa lang ng mundo, yung message niya ngayon magre-remain sa buhay natin. Di ba? At magaganap lang sa buhay natin kung tayo po ay buong-buong pagkatao natin, buong-buong buhay natin, ay isusuko natin ng completely sa Panginoong Diyos. Na mag-yield tayo o sasandal tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin sa Kanya. Yung sovereign will niya na magpo-produce ng mga bagay na eternal sa buhay natin, na valuable sa harapan ng Diyos. Hindi sa sarili nating mga effort, hindi sa sarili nating mga gawa. Amen? Kasi walang kabuluhan yung mga ginagawa natin. Kaya we are not just ordinary mortal men. Hindi tayo ordinaryong mga tao. Kung ikaw na kinikilala mo yung sarili mo na tao lang ako, alam mo yung mindset mo hindi pa nababago na born again ka na. Tao lang ako, hindi ako perpekto. Wala ka pa sa mentality ng mind ni God na you are born again. Kapag ikaw lagi mo pang sinasabi na tao lang ako, nagkakamali ako, tao lang ako, hindi ko yan kaya, tao lang ako, then you are not born again. Kasi nakayield ka pa rin sa kaya mong gawin. Nakasandal ka pa rin sa bobo kasi ako. Yun yung mga tao na hindi pa malinaw sa kanilang mentality. Wala akong magagawa kasi nasa bahay ka pa rin. Wala ka sa templo. Kasi ang nagko-consecrate pa rin sa iyo, hindi ang Diyos, 'di ba? Kundi yung self-righteousness mo, nakatingin ka pa rin sa sarili mong ginagawa. Kaya bobo ka, kasi hindi bobo ang Diyos, kapatid. Intelligent ang Diyos. Hindi niya sasabihin sa sarili niyang templo na bobo ako. Hindi niya sasabihin sa sarili niyang templo na wala akong magagawa. Because everything ng imposible sa inyo o sa atin ay posible sa Kanya. So walang bibig na magdideklarang bobo ako, tao lang ako, wala akong magagawa, imperfect ako. Nagkakamali pa rin ako. Amen? So hindi pa rin malinaw sa atin na tayo ay malinis na. Na kahit may pumasok na maruming paa, we are holy. We are righteous, hindi sa sarili natin. Kung ang tingin natin tayo ay bahay, we are temple. Diba? Na kahit apakan tayo, diba, ng demonyo, hindi tatalab doon. Hindi yung tatalab sa atin. Tayo ang tatalab sa kanya pag inapakan natin siya dahil nasa ilalim lang siya natin ng paa natin kung tayo ay tumatayo sa foundation ni Jesus Christ as a temple. Amen? So kailangan yun yung ma-master na mag-flow sa ating spirit that we are not house. Na pwedeng balikan ng 7 mga wicked spirit para maging wicked tayo o ma-deceive tayo. Don't you know that you are the temple of God? Diba? Hindi mo ba yun alam? Kaya ba sinasabi mo sa sarili mo that you are empty? Kaya ba sinasabi mo sa sarili mo that you are not powerful? Kaya ba sinasabi mo sa sarili mo wala kang magagawa? Kaya ba sinasabi mo sa sarili mo na you make still mistake? Kasi hindi ka pa rin nakatingin sa finished work ni Jesus, kundi nakatingin ka pa rin sa sarili mong bahay. Purihin po ang Panginoon. Now, masasagot niyo po, are you fully surrendered to God?
At kung may mga part kayo na hindi pa sinosurrender, lahat ng kinatatakutan natin, ibigay natin sa kamay ng Diyos dahil walang bagay na hindi iingatan ng Diyos sa kanyang kamay na ibibigay natin at sa kamay ng kanyang Ama. Amen? Beloved, mga kapatid, let's desire to hear the Word of God. Let's desire even more. Diba? Na even nasa human tayo, nakikita ng mga mata nyo, but the Spirit of God sent to you and me dito sa mundong ito para sa divine purpose. No man or woman is accident in the eye of God. Kapag ang Diyos nagsasalita sa atin, sa iyo at sa akin, His voice is not confined. Diba? Na dapat nandoon sa pananampalataya. Hindi mo lang sinasabi na nananampalataya ka, but makikita yung function nito. Makikita pa na kaya mo pang higitan yung limitasyon. Diba? Dahil ang sabi ng Panginoon sa atin, we can do greater sa ginawa niya. Mas higit pa yung gagawin natin. Pero bakit hindi tayo naniniwala na mas higit pa ang kayang gawin kung tayo ay mag-yield ng understanding? So today, ngayong araw na to, ini-invite tayo ng Panginoon to press on. Nag-aas siya na mag-more deeper pa tayo, na mag-question, na ma-realign tayo sa kalooban niya at hindi tayo magkaroon ng frustration. Para ma-turn natin into clarity yung malinaw na confident natin that when a person, di ba, ay nag-stand sa pathway ng purpose ni God at nag-speak sa atin, di ba, huwag natin i-underestimate yun because that is the God's truth. That is the divine instruction and leading sa atin ng God. Amen? You are the temple, not just house, na pwedeng alikabukan pag iniwan. Amen? You are consecrated. Sacred na habitat ng Diyos. Hindi ka lang nilinis ng dugo ng tupa, kundi nilinis, di ba, ng dugo ng anak ng Diyos. Walang expiration date katulad ng mga bleach, di ba? Ng mga tupa na 'yon, ng mga oxen. Kahit pag-aano karaming libo-libo pa o milyon-milyon ang i-dedicate nila sa Panginoon, walang katumbas because He is greater. Sacrifice, ultimate sacrifice para sa'yo at para sa akin. Hanggang sa susunod na generation mo. Purihin ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we thank you. Thank you, Father God, for sanctifying us, for purifying us, for give us the clarity, Panginoon, sa mga tanong namin. Lord, salamat that we can do greater, more greater, Panginoon. Lord, we honor you sa lahat, Panginoon, ng pinamo sa amin. Bilang iyong nilikha, Panginoon ko, na makagawa ng divine purpose at assignment at inanoint mo, pinili mo, Panginoon, at tinawag mo, Ama. Hallelujah, panan namin nang sumasandal sa iyo, umaasa sa iyo, Panginoon. Hallelujah. And para makalakad kami, Panginoon, sa katagumpayan na inihanda mo para sa bawat isa sa amin. Para sa divine destination namin na inihanda mo. Lord, thank you for giving your life, Panginoon, as a sacrifice, ultimate sacrifice para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you for divine instruction sa gabing ito. Lord, thank you, Holy Spirit, sa wisdom, knowledge, and understanding. Thank you for loving us, Panginoon. Thank you sa kaliwanagan ng mensahe, Panginoon. In the mighty name of Jesus, let your manifestation, Panginoon, mag-manifest at ma-impart sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa.